Ilarawan ito, nasa iyong book club meeting, nagbabahagi ng mga insight tungkol sa pinakabagong nobela, nang biglang nagpasya ang iyong katawan na mag-ambag ng sarili nitong komentaryo na may hindi inaasahang sound effect. Kung ikaw ay higit sa 50, malamang na napansin mo na ang iyong digestive system ay tila nakabuo ng sarili nitong personalidad. At bago mo isipin na nag-iisa ka sa nakakahiyang club na ito, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang bagay na maaaring ikagulat mo. Isa talaga ito sa pinakakaraniwan, ngunit bihirang napag-usapan na mga pagbabagong nangyayari sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Ngayon, alam ko na ang iniisip mo. Ito ay hindi eksakto ang uri ng paksa na lumalabas sa magalang na pag-usap sa hapunan. Ngunit, narito ang bagay, ang pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa iyong katawan ay maaaring maging hindi kapanipaniwalang nakapagpapalakas. Kapag alam natin kung bakit nagbabago ang ating mga katawan, huminto tayo sa pakiramdam na parang nawawalan tayo ng kontrol at nagsisimulang makaramdam na parang nagnanavigate lang tayo sa bagong kabanata ng ating buhay ng may kaalaman at kumpiyansa. Ang katotohanan ay, ang relasyon sa pagitan ng menopause at mga pagbabago sa pagtunaw ay mas komplikado at kaakit-akit kaysa sa napagtanto ng karamihan sa mga tao. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabago-bago ng hormone kahit na ang mga iyon ay tiyak na gumaganap ng isang pangunahing papel. Ito ay tungkol sa kung paano nagbabago ang iyong buong ecosystem ng katawan kapag nagpasya ang estrogen at progesterone na kunin ang kanilang huling bow mula sa iyong buwanang hormonal symphony. Magsimula tayo sa estrogen dahil ang hormone na ito ay naging tagapamahala sa likod ng entablado ng iyong katawan sa loob ng mga dekada. Tahimik na nag-o-orchestra ng higit pang mga proseso kaysa sa maaari mong isipin. Hindi lang pinangangasiwaan ng estrogen ang iyong reproductive cycle, ito ay gumagana sa likod ng mga eksena upang panatilihing maayos ang iyong digestive tract. Isipin ang estrogen bilang ang hindi kapanipaniwalang mahusay na katulong na naaalala ang bawat detalye at pinananatiling maayos ang lahat. Kapag ang mga antas ng estrogen ay kapansin-pansing bumaba sa panahon ng menopause, parang ang katulong na iyon ay biglang nagbakasyon ng permanente na nag-iiyon sa iba't ibang departamento sa iyong katawan na nagtataka kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod. Ang iyong digestive system, sa partikular, ay umaasa sa estrogen upang tumulong na ayusin ang motility ng bituka, iyon ang magarbong termino para sa kung gaano kabilis gumagalaw ang pagkain sa iyong mga bituka. Tumutulong ang estrogen na panatilihing kumontra ang mga kalamnan sa iyong mga dingding ng bituka sa isang coordinated na ritmo tulad ng isang mahusay na choreographed na sayaw na nagpapagalaw ng pagkain sa tamang bilis. Kapag bumagsak ang mga antas ng estrogen, ang sayaw na ito ay nagiging mas parang isang freestyle na interpretasyon. Minsan ay masyadong mabilis, minsan masyadong mabagal, at minsan sa mga direksyon na lumilikha ng mga bulsa ng nakulong na gas. Ngunit narito kung saan ito nagiging talagang kawili-wili, at ito ay isang bagay na kumokonekta sa isang ganap na kakaibang pagbabago na nararanasan ng maraming kababaihan sa parehong oras. Napansin mo ba na nagsimula kang makipag-usap sa iyong sarili ng mas madalas? Marahil ay isinalaysay mo ang iyong pamimili sa grocery, pagkakaroon ng buong pag-usap habang nagluluto, o kahit na nakikipagtalo sa mga balita sa telebisyon? Hindi ito senyales ng paghina ng kalusugang pangkaisipan. Ito talaga ang utak mo na umaangkop sa mga pagbabago sa hormonal sa mga malikhaing paraan. Ang koneksyon sa pagitan ng tumaas na pag-uusap sa sarili at mga pagbabago sa digestive ay maaaring mukhang random, ngunit pareho silang nag-ugat sa parehong hormonal upheaval. Habang bumababa ang estrogen, nagbabago rin ang chemistry ng iyong utak. Tumutulong ang estrogen sa pag-regulate ng mga neurotransmitters tulad ng serotonin na hindi lamang ang iyong happiness hormone. Mahalaga din ito para sa kalusugan ng bituka. Sa katotohanan, ang tungkol sa 90% ng serotonin ng iyong katawan ay aktwal na ginawa sa iyong gut, hindi sa iyong utak.
Kapag bumaba ang estrogen, ang produksyon ng serotonin ay maaaring maging hindi regular na makakaapekto sa iyong mood at sa iyong digestive function. Ito ang dahilan kung bakit nalaman ng maraming kababaihan na hindi lang sila nakikitungo sa mas maraming gas, ngunit nakakaranas din sila ng mood swings, pagkabalisa o ang pakiramdam ng mental fog na tila umiikot tulad ng panahon. Ang iyong utak ay nagsisimulang magtrabaho ng mas mahirap upang iproseso ang impormasyon at i-regulate ang mga emosyon na kadalasang nagpapakita bilang pagtaas ng pag-usap sa sarili. Ikaw ay literal na nag-iisip ng mas malakas dahil ang iyong utak ay gumagawa ng mas maraming trabaho upang mapanatili ang balanse. Ang kamanghamanghang bagay ay ang tumaas na pag-uusap sa sarili na ito ay hindi lamang isang kakaibang side effect, na ito ay talagang isang mekanismo ng paggaya na makakatulong na mapabuti ang iyong mental na kalinawan at, nakakagulat, ang iyong digestive health. Kapag binibigkas mo ang iyong mga iniisip, nagsasagawa ka ng iba't ibang mga neural pathway na makakatulong na mabawasan ang stress at pagkabalisa. At dahil ang stress ay isa sa mga pinakamalaking nakakagambala sa malusog na panunaw, ang pag-usap sa sarili na ito ay maaaring maging palaan ng iyong katawan sa pagsisikap na ibalik ang balanse. Sumisid tayo ng mas malalim sa kung ano ang nangyayari sa iyong bituka partikular dahil ang mga mekanika nito ay talagang kapansin-pansin. Ang iyong mga bituka ay may linya sa tinatawag ng mga siyentipiko na enteric nervous system. Mahalaga, ang iyong bituka ay may sariling nervous system na naglalamang ng mas maraming neuron kaysa sa iyong spinal cord. Ang pangalawang utak na ito sa iyong tiyan ay nagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa iyong mga hormones sa loob ng mga dekada. At kapag naputol ang menopause sa pakikipagsosyong ito, ang mga epekto ay lumalabas sa iyong buong proseso ng pagtunaw. Habang bumababa ang mga antas ng estrogen, ang proteksyon na lining ng mucus sa iyong bituka ay maaaring maging mas payat. Ito ay maaaring tunog technical, ngunit isipin ito tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang mahusay na langis na makina at isa na nagsisimulang tumakbo ng medyo magaspang. Ang mas manipis na mucus lining ay nangangahulugan na ang mga bula ng gas na karaniwang dimadaan ng maayos ay maaaring makulong o lumikha ng mas kapansing-pansing mga tunog habang lumilipat ang mga ito sa iyong system. Bukod pa rito, ang mga kapakipakinabang na bakterya sa iyong bituka, ang iyong microbiome, ay naiimpluwensyahan ng estrogen sa loob ng maraming taon. Ang mga bacterial colonies na ito ay tumutulong sa pagsira ng pagkain, paggawa ng mga bitamina at kahit na makipag-usap sa iyong utak sa pamamagitan ng tinatawag ng mga siyentipiko na gut-brain axis. Kapag bumaba ang estrogen, ang ilang mga kapakipakinabang na populasyon ng bakterya ay maaaring bumaba, habang ang iba na gumagawa ng mas maraming gas, habang sila ay natutunaw ang pagkain, ay maaaring tumaas. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng pagbabago sa demograpiko ng kapitbahayan ng iyong bituka at ang mga bagong residente ay may iba't ibang gawi. Ang pagbabagong ito sa bakterya ng bituka ay konektado din sa kung bakit maraming kababaihan ang nakakaranas ng mga pagbabago sa kanilang mga kagustuhan sa pagkain at pagpapahintulot pagkatapos ng menopause. Ang mga pagkaing hindi kailanman nag-abala sa iyo noon ay maaaring biglang magdulot ng pamumulaklak o gas. Ang mga produkto ng dairy, cruciferous na gulay tulad ng broccoli at repolyo o kahit ilang mga butil ay maaaring maging mas problema. Ito ay hindi dahil humihina ka o mas sensitibo ang iyong gut ecosystem, ay literal na naiiba ngayon at ito ay nagproproseso ng mga pagkain sa mga bagong paraan. Ang oras kung kailan ka kumain ay nagiging mas mahalaga din sa yugtong ito ng buhay. Ang iyong digestive system ay tumatakbo sa isang tiyak na ritmo sa loob ng mga dekada na naiimpluwensyahan ng mga hormonal cycle na nagbibigay ng mga predictable na pattern. Kung wala ang mga hormonal na pahiwatig na ito, ang iyong digestive system ay maaaring maging mas sensitibo sa hindi regular na mga pattern ng pagkain. Ang pagkain ng hating gabi,
paglaktaw sa pagkain o pagkonsumo ng malalaking bahagi ng sabay-sabay ay maaaring makatutulong sa pagtaas ng produksyon ng gas at paghihirap sa pagtunaw. Ngunit, narito ang isang bagay na nagbibigay kapangyarihan upang isaalang-alang habang hindi mo maibabalik ang hormonal clock, maaari mong ganap na gawin ang mga pagbabagong ito sa halip na laban sa mga ito. Ang pag-unawa na ang iyong katawan ay umaangkop sa isang bagong normal ay nagbibigay daan sa iyong gumawa ng matalinong mga pagpipilian na sumusuporta sa iyong kalusugan sa pagtunaw sa panahon ng paglipat na ito. Ang koneksyon sa pagitan ng stress at mga pagbabago sa digestive ay nagiging mas malinaw sa panahon ng menopause. Ang hormonal fluctuations ay maaaring maging mas sensitibo sa stress, at ang stress ay direktang nakakaapekto sa iyong digestive system sa pamamagitan ng pagbabago ng gut bacteria, pagbabago ng gut motility at pagtaas ng pamamaga. Lumilikha ito ng tinatawag na mga mananaliksik na stress-gut feedback loop. Pinalala ng stress ang mga sintomas ng digestive na lumilikha ng mas maraming stress na lalong nagpapalala ng mga sintomas. Ito ay kung saan ang tumaas na pag-uusap sa sarili na binanggit natin kanina ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan. Kapag napansin mo ang iyong sarili na nagsasalita sa mga problema, nagsasalaysay ng iyong araw o kahit na nakikipag-usap sa mga alagang hayop o halaman, nakikibahagi ka sa isang paraan ng pagpaproseso ng stress na maaaring masira ang feedback loop na ito. Ang pag-iisip ng mga salita ay nakakatulong sa iyong utak na ayusin at iproseso ang impormasyon ng mas mahusay na maaaring mabawasan ang pangkalahakang antas ng stress at, dahil dito, mapabuti ang digestive function. Natuklasan ng maraming kababaihan na sa pagpasok nila sa kanilang 60s at higit pa, nagiging mas komportable sila sa mga aspetong ito ng pagtanda na minsan ay nakakahiya. Mayroong isang bagay na nagpapalaya sa pag-abot sa isang punto sa buhay kung saan ang mga paggana ng katawan ay nagiging hindi gaanong nakakahiya at mas mahalaga. Ang pagtanggap na ito mismo ay maaaring mabawasan ang stress at pagkabalisa sa mga pagbabago sa pagtunaw na kadagasang nagpapabuti sa mga sintomas ng natural. Ang panlipunang aspeto ng mga pagbabagong ito ay nararapat ding isaalang-alang. Ang mga kababaihan ng mga nakaraang henerasyon ay madalas na nagdurusa sa katahimikan sa mga isyong ito, sa paniniwalang sila ay hindi karaniwan o na ang pagtalakay sa mga ito ay hindi nararapat. Ang mga kababaihang postmenopausal ngayon ay lalong bukas tungkol sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan, paglikha ng mga komunidad ng suporta at normalisasyon sa paligid ng mga natural na pagbabagong ito. Ang suportang panlipunan na ito ay may masusukat na benepisyo sa kalusugan ang mga kababaihan na nakakaramdam ng hindi gaanong nakahiwalay at mas nauunawaan tungkol sa kanilang mga pisikal na pagbabago ay nag-uulat ng mas mahusay na pangkalahatang kalidad ng buhay at mas kaunting malubhang sintomas. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga kababaihan na nagpapanatili ng mga panlipunang koneksyon at nakikibahagi sa regular na pag-uusap kahit nasa kanilang sarili ay may posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na pag-andar ng pag-iisip at emosyonal na regulasyon sa panahon ng postmenopausal na mga tao. Ang kaplastikan ng utak ay nangangahulugan na maaari itong umangkop sa mga pagbabago sa hormonal sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong neural pathway at ang pagpoproseso ng pandiwa ay lumilitaw na sumusuporta sa proseso ng pagbagay na ito. Ang ugnayan sa pagitan ng kalusugan ng bituka at kalusugan ng utak ay nagiging partikular na mahalaga habang tayo ay tumatanda. Gumagana sa parehong paraan ang axis ng gut-brain na binanggit namin kanina. Hindi lamang naiimpluwensyahan ng iyong utak ang kalusugan ng iyong bituka, ngunit ang kalusugan ng iyong bituka ay makabuluhang nakakaapekto sa paggana ng iyong utak. Nangangahulugan ito na ang pagsuporta sa iyong kalusugan sa pagtunaw sa panahon ng menopause ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan at kaginhawaan, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng cognitive function, emosyonal na katatagan at pangkalahatang kalidad ng buhay.
Kapansin-pansin, nalaman ng maraming kababaihan na ang kanilang relasyon sa pagkain ay nagbabago sa panahong ito sa mga paraan na talagang makakapagpabuti sa kanilang kalusugan. Kung wala ang buwanang hormonal fluctuations na minsan ay nagdulot ng cravings at gana sa pagkain, maraming kababaihan ang naguulat na mas nakakaramdam sila ng mas naaayon sa aktual na mga pangangailangan sa nutrisyon ng kanilang katawan. Ang tumaas na kamalayan sa sarili na kaakibat ng edad, kasama ang pangangailangang bigyang pansin kung paano nakakaapekto ang iba't ibang pagkain sa iyong binagong digestive system, ay maaaring humantong sa mas maingat na mga gawi sa pagkain. Ang susi sa matagumpay na pag-navigate sa mga pagbabagong ito ay nakasalalay sa pag-unawa na ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking pagbabago, hindi mga hiwalay na problema na dapat lutasin. Ang iyong katawan ay muling inaayos ang sarili nito para sa isang bagong yugto ng buhay at ang muling pag-aayos na ito ay nakakaapekto sa maraming sistema ng sabay-sabay. Ang mga pagbabago sa digestive, ang pagtaas ng pag-usap sa sarili, ang mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog, ang mga pagbabago sa mga antas ng enerhiya, lahat sila ay konektado sa mga bahagi ng adaptasyon ng iyong katawan sa isang bagong hormonal landscape. Sa halip na tingnan ang tumaas na produksyon ng gas bilang isang nakakahiyang problema, subukang isipin ito bilang impormasyong ibinibigay ng iyong katawan tungkol sa kung paano ito nagpoproseso ng pagkain at pinangangasiwaan ang stress. Sa halip na mag-alala tungkol sa pakikipag-usap sa iyong sarili ng higit pa, isaalang-alang ito na katibayan na ang iyong utak ay aktibo nagtatrabaho upang mapanatili ang cognitive function at emosyonal na regulasyon sa harap ng mga makabuluhang pagbabago sa biochemical. Ang pagbabago ng pananaw na ito mula sa pagtingin sa mga pagbabago bilang mga problema hanggang sa pagtingin sa mga ito bilang mga adaptasyon ay maaaring makabuluhang mapabuti ang iyong karanasan sa paglipat ng buhay na ito. Ang mga babaeng lumalapit sa menopause at ang mga resulta nito ng may pag-usisa sa halip na pagtutol ay kadalasang nakakakita na sila ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga katawan at isang higit na pagpapahalaga sa kanilang katatagan. Ang mga praktikal na implikasyon ng pag-unawa sa mga koneksyon na ito ay makabuluhan. Kapag napag-alaman mo na ang mga pagbabago sa pagtunaw at mga pagbabago sa pag-iisip ay magkaugnay, maaari mong tugunan ang mga ito sa kabuuan sa halip na ituring ang mga ito bilang magkahiwalay na mga issue. Ang pagsuporta sa kalusugan ng iyong bituka sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng pagkain, pamamahala ng stress, at regular na pisikal na aktibidad ay susuportahan din ang kalusugan ng iyong utak at emosyonal na kagalingan. Habang tinatapos natin ang pagtuklas na ito ng mga pagbabago sa postmenopausal, sulit na pag-isipan ang mas malaking larawan. Ang henerasyon ng mga kababaihan na kasalukuyang nagnanavigate sa menopause at higit pa ay muling tinutukoy kung ano ang hitsura ng pagtanda para sa mga kababaihan. Mas may alam sila, mas vocal tungkol sa kanilang mga pangangailangan at mas determinadong napanatili ang kalidad ng buhay kaysa sa mga nakaraang henerasyon. Ang pagbabagong pangkultura na ito ay lumilikha ng espasyo para sa mga tapat na pag-usap tungkol sa mga paksang dating itinuturing na masyadong pribado o nakakahiyang pag-usap. Ang pag-unawa na ang pagtaas ng utot pagkatapos ng menopause ay isang normal, mahuhulaan na resulta ng mga pagbabago sa hormonal ay nag-aalis ng kahiyan at kahiyan sa paligid nito. Ang pagkilala na ang tumaas na pag-usap sa sarili ay talagang isang senyales ng iyong utak na umaangkop at makayan ang mga pagbabago ay maaaring magbago sa kung ano ang maaaring pakilamdam na tulad ng isang nauugnay na simptomas sa katibayan ng iyong katatagan at kakayahang umangkop. Dinala ka ng iyong katawan sa mga dekada ng buhay, nakikibagay sa pagdadalaga, potensyal na pagbubuntis at panganganak, mga taon ng hormonal cycle, at ngayon ay muli itong umaangkop sa isang bagong yugto. Ang bawat adaptasyon ay nangangailangan ng kahangahangang biological flexibility at katalinuhan.
Ang mga pagbabagong nararanasan mo ngayon ay ang pinakabagong kabanata lamang sa mahabang kwento ng iyong katawan ng pagbagay at kaligtasan. Ang pinakamalakas na bagay na maaari mong gawin ay lapitan ang mga pagbabagong ito ng may parehong paggalang at kuryosidad na dadalhin mo sa pag-unawa sa anumang iba pang komplikado, kaakit-akit na biological na proseso. Ang iyong katawan ay hindi nabigo sa iyo. Ito ay patuloy na ginagawa kung ano ang palagi nitong ginagawa, na umangkop, nabubuhay at nagdadala sa iyo pasulong sa anumang susunod na mangyayari. At sa totoo lang, kung ang prosesong iyon ay nagsasangkot ng konting gas at mas malaming pakikipag-usap sa iyong sarili, napakahusay mong kasama ang milyong-milyong iba pang kababaihan na nagnanavigate sa paglalakbay na ito ng may katatawanan, kagandahang loob at tumataas na pagpayag na magsalita ng hayagan tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang babaeng tumatanda sa modernong mundo.